Ito, magic. Ayan, tingnan nyo. Ang lawak, no? Yung laki ng space. Di ba? Isa pa sa maganda sa house na to, yung design ng kanyang ceiling. Makita nyo ba? Di ba ang laki ng space? Ito, kasama na rin to sa turnover. Kung ano yung makikita nyo sa video na to, ito mismo yung turnover natin. Ito? Anong pinto? Saan? Wala. Okay, game. 3, 2, 1. Good morning mga home buyers, home viewers. Nandito na naman po tayo para magbigay ng panibagong house tour. Isa sa pinakabago na naman naming house dito sa may Imus, Cavite. Alam niyo ba na yung Imus na Cavite project namin na ito ay meron tayong mga amenities dito tulad ng clubhouse, swimming pool, basketball court, gym, at meron din tayo ditong play place for kids. Yung grand hall natin, meron pa rin tayo ditong mga billiard, and 24/7 security. Kaya napaka-secured nung ating subdivision na ito. Bakit ba ulit maganda yung project namin na ito? Dahil ito yung mga lapit sa mga lugar na tulad ng mga malls, like yung mga commercial establishment. Meron tayo ditong SM Hypermarket. Meron tayo ditong Robinsons Imus. Meron din tayo ditong The District Mall Imus at malapit to sa SNR Imus. Kung naghahanap ka ng property na malapit sa hospital, kasi dito sa main entrance natin, nasa side lang niya yung ating Imus Doctor Hospital, yung Our Lady of the Pillar Medical Center. At yung sa mga school naman, kung gusto mo talaga ng mga dekalidad ng mga school, meron tayo dito sa may De La Salle Subel. Andito rin yung De La Salle University. At kung access naman sa mga major roads, nandito yung ating MCX, Cavitex, at saka yung ating Calax at yung Daang Hari. Yung nakikita nyo sa aking likuran, isa na naman tong bagong ready for occupancy o ready move in na house dito sa loob ng subdivision na ito. Yung lot area nito, 216 square meter. Yung floor area nito, 290.58 square meter. Meron itong 5 bedrooms at 2 carport. At nakita nyo, meron tayo ditong balcony. Samahan nyo po kaming muli para magbigay ng panibagong house tour dito sa The Grand Park Place, Imus, Cavite. Tara, let's go! Makita nyo, dito meron na tayo naka-ready na gate, so hindi na kayo mag-aabala pa, na maghahanap ng contractor para magpalagay ng gate. Halos kompleto na yung ating house na to. Nakita nyo naman, meron tayong 2 carport sa loob. At dito yung ating pedestrian way, o yung ating entrance. Naka-ready na rin yung ating doorbell. Ayan, tara. Dito sa kanyang porch area, meron tayo ditong pocket garden. At dito sa kabilang side, meron din pocket garden. At hanggang dito siya. So, meron ka pang space dito sa side na to. So, makita niyo yung color ng ating house. Earth color. Ang ganda ng pagkaka-design. Ito, naka-tempered glass na rin to. Unahin natin muna dito sa side na to, kung saan makikita natin yung 2 carport space. Kasya. Pwede ka mag-2 SUV. Total, medyo maluwag naman dito sa loob. Kung 3 yung car mo, tamang-tama ito sa inyo. So, ito yung ating pinaka-access doon sa kanyang service area at saka yung papuntang lanay area. Tara, samahan nyo ako. Naka-wash out na yung ating flooring dito sa ating parking. So ito, naka-pebbles yung ating flooring dito at meron tayong dito pang isang space para sa ating mini garden. Itong area na to, ito yung magiging service area mo kung saan meron na tayo dito ang lababo, tapos yung ating proposed para doon sa ating washing machine dito sa area na to. Laundry area. At maganda sa house na to, naka-ready na. Meron tayo ditong free na Inca na water tank na 700 liters. Tapos naka-tiles yung ating flooring na 60 by 60.
ito yung access natin papunta doon sa kanyang lanay area. Tara, tignan natin. Yung ating setback, makita nyo almost 2 meters siya. Naka-fence na rin siya, nakabakod na siya. Pwede mo siyang pataasan, pwede mo siyang i-extend itong ano natin, pwede mo siyang i-enclose yung ating service area, pwede mo siyang gawing daily kitchen para yung mga pagluluto natin hindi medyo maamoy sa loob. So itong area na to, ito yung ating lanay area kung saan ay napakalaki ng kanyang space. Pwede ka maglagay dito ng mga chairs, tables, tambayan. At ito meron pa tayong portion na pwede ka pang magtanim, no? Pocket garden dito sa area na to. Ito pwede mo naman siyang i-enclose So umpisahan natin na ipakita sa inyo yung buong bahay to doon sa pinaka main entrance na. Tara. Ito yung ating porch area, pinaka main entrance ng bahay. Kung saan mapapansin nyo yung kanyang main door. Solid wood yung ginamit natin. Tapos ito steel yung ating handbar. And naka-numerical lock na yung ating pinaka main door. Ayan, para lalong safe. Tapos meron na tayo naka-install ng mga ilaw dito sa side. At ito, no, yung ginamit natin dito sa kanyang harap ng bahay, sa pasad niya, isang, stone cladding yung parang natural stone yung ginamit natin ito para mas lalong gumanda yung kanyang design. Tapos naka-tiles yung ating pinaka-porch area. Tara, tingnan natin yung loob. Ito yung main entrance natin. Pagpasok mo, ito yung kanyang stairs papunta dun sa kanyang second floor. So dito sa area na to, meron pa tayo ditong space. Pwede natin gawin siyang stock room. Kasi meron pa dong space sa loob. Pwede mo siyang palagyan ng sarili niyang pinto sa ating mga shoe rack. And ito naka-tempered glass dito para yung sunlight pumapasok. Mataas naman yung kanyang ceiling. And yung ating flooring, no, yung 60 by 60 na tayo yung ginamit natin, glossy. So naka-partition na siya ng 5 by 2 na tubular. Yung pinaka-design niya ito sa kanyang stairs. Okay, unahin natin na ipakita sa inyo itong pinaka-center ng kanyang house. So, ang nagustuhan ko dito, makita nyo dito sa aking harapan, no? Mapapansin nyo yung kanyang wall. Pero alam nyo ba na meron ditong kakaiba? Ito, magic. Ayan, tingnan nyo. So, meron tayong isang room sa ground floor. Tama-tama ito kung kayo may mga elderly o pwede nyo siyang gawing guest room. Pwede rin naman siyang gawing maid's room kung gusto nyo, no? Kasi ang laki ng space nitong area to, pwede rin yung gawin siyang office area. And kagandahan nito, meron na siyang sariling toilet and bath. Meron tayo ditong vanity, meron tayo ditong sliding na window, tapos yung propose natin na aircon dito, pwede ka dito mag-split type. And check nyo yung kanyang sariling toilet and bath. Di ba ang ganda? Space. So yung ground floor natin, yung common na toilet and bath dito, kasi two-way siya, meron siya dito sa room, meron din siya dun sa pinakalabas ng house natin. So ito, meron tayong shower area na dito, kompleto na. Ayan, di ba? Two-way. Ito, meron tayo ditong mirror, yung lavatory, yung bowl. At maganda rito yung kanyang shower area, naka-partition na, sliding. Yung ginamit natin na tempered glass dito. Complete na. Tapos dito, meron na siyang proposed na water heater. At ito yung ating owning na window. Halos kompleto na yung house na to. Gamit na lang yung kulang. Pwede na kayong lumipat. Ito pa isang maganda rito. Yung pinaka-center niya, ito yung part ng living area kung saan pwede tayo maglagay dito ng ating entertainment area, yung TV, pwede siya sa wall, o pwede kayong maglagay dito ng console. Kasi tingnan nyo, naka-design na rin siya. Magkabilang side. So dito meron tayo ditong sliding na window na naki-screen na. And dito yung propose natin ng kanyang dining area. Ang lawak, no? Ang laki ng space. Di ba? So para kayong, ang ganda pag na-design to. Isa pa sa maganda sa house na to, yung design ng kanyang ceiling. Makita niyo ba? High ceiling siya. Ayan, bulb na lang ang kulang, pero kumpleto naman na. So dito sa area na to, kahit nga mga 8 seaters kasya kasi luwag eh. Pero pag space dito, ito yung access natin dun sa kanyang lanay area na naka-sliding na yung ating door na mayroon na ring screen. Dito sa part na to, meron tayo ditong owning na window tsaka yung fixed panel na tempered glass. Ito, another owning na window dito tsaka tempered glass to. Fixed na to. And ito yung kanyang kitchen area. Meron tayo ditong counter, bar counter, kasi pwede tayo maglagay ng mga wine dyan. Ang ganda ng kanyang kitchen area. Napakalaki ng space. Tapos, meron tayong mga naka-install dito ng mga modular cabinet, hanging cabinet. And ito, naka-close na rin yung ating mga under cabinet natin.
dito sa side. Ito yung propose natin para sa ating gas range. And yung rep, pwede naman doon sa side na yon. At ito, meron tayo ditong, ito yung bagong lababo na ginagamit natin ngayon. Ito yung parang brown, na ceramic siya. And dito, sliding window, another sliding window. And dito naman, na ito, meron tayong divider para sa ating mga, yung mga cans and goods, o yung mga condiments natin, di ba? Ang laki ng space, ang daming mailalagay. At ito, meron pa tayo ditong isang cabinet, na kung saan meron tayong pull out na mga parang strainer to no. Pag yung mga pinamili natin, pwede natin ilagay siya dito. Ayan. Kumpleto na So, ito yung area na to. Ito yung access natin doon sa kanyang service area. Doon sa kanyang laundry area and yung going din doon sa palikot ng ating lanay area. Di bang laki ng space? Ito, kasama na rin to sa turnover. Kung ano yung makikita nyo sa video na to, ito mismo yung turnover natin. Check naman natin yung kanyang second floor kung saan makikita natin yung 4 na bedrooms. Kasama na rin yung master. Tara! Modern na modern tong design na to. Kita nyo naman sa stairs pa lang natin, solid yung wood na ginamit natin sa kanyang steps. Apitong wood, kaya alam natin na matibay. And yung ating handrails, solid na wood, tapos naka-temper glass yung ating design dito sa side. Ayan, high ceiling. Pwede ka maglagay ng chandelier. Tapos ito, meron tayo ditong owning na window. Ito fixed sa ating sunlight. Ito fixed din to. Pwede ka maglagay ng mga automatic na curtain. Mas malaki pa yung space ng stairs. Kasi kita nyo naman, almost 2 meters yung lapad niya. Itong door na to, ito yung access natin papunta dun sa balcony. Pero unahin muna natin yung mga rooms. Tara. Yung flooring natin dito sa second floor, yung ginamit natin dito is HDF laminated. And ito yung kanyang first room. Check natin. Ito yung kanyang first bedroom. First bedroom niya, space din. Pwede sa kids room pero ang laki. Kasi dito yung double size hanggang queen size kasi Tapos meron na tayo ditong cabinet o closet na naka-ready na, built-in. Halos kompleto na Ito, vanity, may mirror, meron tayong divider, and yung ating ceiling naka-drop. Tapos dito sa side na to, yung portion natin na to, dito yung kanyang kama, pwede ka dito yung kanyang, yung pinaka headboard, okay? So dito sa side na to, dito yung kanyang entertainment area, pwede ka maglagay dito ng console o pwede mong i-wall mount yung TV. And then meron tayo ditong sliding na window na naka-screen na. Check natin yung next room. May space pa dito, ito, mas maganda. Kasi meron ka ditong, ayan, pwede ka mag-setup dito, pwede ka pa maglagay ng isang chairs. Kasi dito, may mga divider na pwede natin lagyan ng mga design natin, mga flower vase, etc. Ayan, ito yung isang room sa yung master bedroom. And dito yung kanyang pinaka-common area. Toilet and bath para sa kanyang dalawang room, sa kanyang common area. Ay, cut. Dali. Saan ba tapos? Okay, dito na lang. Cut mo na lang. Okay. Nahilo, okay. Ilan ba yung... May CR to? Wala, no? Wala. Wala tong CR. Okay, may CR. Ito? May sariling toilet. Ang ganda ng pagkaka-design. Yung materials, hindi natin tinipid yan. So, naka-enclose na yung ating shower area na sliding. And ito yung ating owning na window. Abang na rin yung ating sa ating heater. And yung shower area natin. Tignan mo yung kanyang tiles na ginamit. Di ba ang ganda? Pati nga yung mismong shower na yung mga gripo na ginamit natin is mga branded, no? Like ito, branded yung kinabit natin dito. May mga mirror na. Ayan. Check natin tong isang room na to. Ito yung walang bathroom. Kasi yung the rest na dalawang room, may kanya-kanyang bathroom yon. So yung bathroom nito, yung nandun sa common area na yan. Second room, ang laki ng space niya. Drop ceiling tayo, high ceiling. And ito yung propose natin dito, yung kanyang window type na aircon dito sa area na to. So sliding the window here. Tapos naka-screen na rin siya, no? Ayan. Mahangin yung area na to Tapos ito, meron na tayong closet dito. Halos lahat ng room, ganito na yung setup. Vanity, tapos ito is
Meron tayo dito divider, lagay ng mga gamit natin. Check naman natin yung kanyang third room. Yung master bedroom kasi dito, unahin muna natin itong third room. Ayan, ganda din at saka mas malaki ng space nito compare mo doon sa dalawang room. Pero halos malalaki naman ng mga space ng mga room natin kasi tingnan nyo po. Diba? Ang lawak. So meron tayo dito, nakaabang na yung ating lagay ng ating window type na aircon. Actually, pwede pala dito, no? Sorry. Pwede siya dito ng split type. Ayan. And then dito yung ating sliding na window. Ito yung ating closet. And ito yung kanyang sariling toilet and bath. Ang ganda ng mga setup ng toilet and bath natin. Kasi halos lahat ng natin, naka-partition na ng sliding, owning a window, nakabang na yung ating para sa heater. At ito yung mga fixtures natin dito, branded talaga yung ginamit namin. Meron tayong mirror, pati yung tiles, makita nyo yung combination ng tiles. Ang ganda ng pagkakadesign, pati yung tiles natin sa kanyang flooring. Okay, so last room sa ating master bedroom. Ito mas maganda at mas malaki. Tingnan nyo naman. Ang lawak ng kanyang space. So dito, meron tayo ditong closet na o cabinet. Ayan. Bali, 2 doors siya. And dito, meron tayo ditong owning na window. Fixed na tempered glass dito na panel. And ito, naka-design yung ating wall. Yung accent natin, no, na PVC. Halos lahat ng mga unit natin, nilalagyan na natin ng mga ganitong design. Actually, marami kaming mga ready for occupancy unit dito. Isa lang naman ang nag-develop nito. Kaya kung kayo naghahanap ng mga property, no, dito sa Cavite area, lalo-lalo malapit lang sa Metro Manila, Imus area, and along Aguinaldo Highway lang. So, check nyo, ang ganda, luwag. Yung flooring, same lang din. Dito yung ating portion na to, dito yung kanyang entertainment area na pwede kang maglagay ng console, pwede mong i-wall mount yung inyong TV, kasya nga dito kahit 50 inch na TV. Laki. So, ito meron tayo ditong vanity, sliding na window, at ito yung kanyang toilet and bath dito sa kanyang master bedroom. Wow! Ma-amaze ka kasi yung kanyang shower area naka-enclose na. And then, ito yung mas maganda sa mga unit namin dito. Naka-jacuzzi na siya. Diba? In-import pa to sa ibang bansa yung jacuzzi. Ito din naman yung wall natin, yung design. And meron tayo ditong sliding na window. At ito yung ating fixture sa ating bowl at saka yung laboratory natin. Kita nyo ganda. Tuwag. Mas malaki. Diba? Yun, tulad na nabanggit ko, marami kaming mga unit dito na available. Kaya, kung mga interesado kayo talaga mag-invest ng property dito sa Imus area, lalo na pag nagpa-schedule kayo sa akin ng tripping, kasi marami kayong option na pagpipilian. Hindi lang ito. Karamihan mga ready for occupancy. Siguro mga estimate namin, mga 5 or 6 kami meron na dito. Kasi, yung iba kasi namin, nabili na, lalo na yung isang malaking house namin, nabili lang 2 weeks ago lang. Ngayon ay September 24. Ayan. Yung isang house namin dito na malaki 5 bedrooms, kakasold lang. Madalas ka na, maraming bumibili kasi ang dami namin na natapos na house dito sa loob na to. Check naman natin yung ating balcony. Tara. Kita nyo ang ganda, luwag yung space. Ito yung access natin, papunta sa balcony. Yan, yung balcony natin, naka-tiles na rin. Tapos, naka-tempered glass yung ating partition dito. Ito stainless. Luwag eh, oh. Diba? Kasi ito may light na. Maganda dito, yung combination ng color, earth color. Ang ganda. Ang lamig sa mata. Tapos, isa pa sa magandang unit na to, alam nyo ba kung bakit? Morning sun to. Kaya pagdating ng hapon, hindi mo mararamdaman yung init, yung sikat ng araw. Kasi kita nyo naman, di ba? Ayun yung neighbor natin, lalaki ng mga bahay, mahangin. Kung gusto mong pahangin, maglagay ka lang ng mga small chairs dito. Ang ganda na. Sa pag-house tour ng another ready for occupancy unit namin dito sa may Imus, Cavite. Kung kayo interesado, nandyan po yung aming contact number at yung full details po at yung price. Nandyan po ilagay namin sa full description below. Ayan, again, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag niyo pong kalilimutan na mag-like, mag-subscribe, pa-share na rin po ng aming mga video, and don't forget po, pa-hit ang ating notification bell
para lagi kayong updated dun sa mga bago naming house tour. My name is James De La Rosa. I'm a property advisor from H&H Real Estate Marketing. Thank you so much and see you on my next house tour video. Thank you. Bye. See you on my next video.